Okay, we are live. Share ko lang yung live natin ah. Okay, game. Teka, magsisetup lang ako dito sa kabila for our YouTube tutorial video. Wait lang ah. Okay, game. So, dalawa yung setup natin. Nasa right ko yung live stream. And then, nasa left ko naman yung YouTube tutorial natin. So, simultaneous yung gagawin natin. Okay, so, ito na yung Marvel Legends na Venom. Nag-spray na ako dito ng flat clear na Bosni. Okay, Bosni flat clear. Mag-cure na siya, so ang gagawin natin yung Venom King in Black. So we will do that by layering yung mga paints na gagamitin natin. Orange, warm yellow, tapos we have ultra whites, and yung mga fluorescent orange and yellow. Thank you very much Hero Paints for sending these paints for unboxing, review, and customization, and for sponsoring yung mga projects natin. Thank you very much sa mga sponsors natin, Laruanan, Hero Paints, Blockies, YOLO Park, and Savior Cool. Thank you very much for our sponsors for today's live video. Okay, so start tayo with this. Orange tayo. Orange yung gagamitin natin. So ito mga ma'am sir, tapos na yung yung status. Ito na yung status ng ating action figure. Nag-spray na tayo ng top coat. And yung next na gagawin natin, ito naman. Nagawa na pala natin to. So yun mga ma'am sir, tapos na tayo mag-spray ng Axe. And ready na tayo to paint. Ito yung paint na gagamitin natin. So orange, warm yellow, and ultra whites. So ito lang yung mga paints na gagamitin natin for the transition nung glow ng logo, tsaka nung sa eyes, tsaka yung dito sa battle axe niya. Okay? So first, gagamitin muna natin itong orange. Ayun, nag-record lang ako ng part ng tutorial natin para sabay-sabay na. Kailangan ko rin to pala yung ito, kailangan din natin to para mas mabilis to matuyo. Okay, first, ito yung head. Ayan. Uy, 15 viewers. Nice, thank you. King in Black. Ito na yung axe natin. Scratch build to. So, ang ginawa ko dito, barbecue stick, tapos thermoplastic beads, and then glue gun, tapos pla plates. Ayan. King in Black. Laki ng axe niya dun, grabe. Tapos ito yung mga brushes na ginagamit natin. Ayan. Start tayo rito. Siguro mas malaki, no?
malaki. Pero sa mga mas maliliit, hindi. Start muna tayo sa gray body. Para hindi na natin gagalawin yung body. Para magkaroon ng konting shading kasi walang shading yung parang flat na black. So mag-add lang tayo ng konting shade. Ayan, ginagamit ko to water-based acrylic primer matte black. Okay. Tapos ano ba yung mga pan-dry brush natin? Ayun, bago pala yun mga momser, ito yung gagamitin nating paint muna. Gray and black, mix natin para makapag-create tayo ng highlights dito sa body niya. Kasi super flat lang na black to eh. Nag-record lang din ako ng video para sa YouTube channel natin mga momser. Like, comment, subscribe sa ating YouTube channel. Thank you very much. Okay. Try na natin ito lagyan ng ng black. So ito yung mixture natin. Very dark gray lang. So ito yung mixture natin, very dark gray lang mga momser, para malagyan lang ng, para ma-emphasize lang din yung texture niya. Ayan, hindi siya super black. Ayan, sobrang flat kasi kanina. Mas gusto niya ba? Kamusta kayo? Medyo maulan lang ngayon eh. Saan kayo nanonood? Sa anong location nyo? Where's your location, bros? I am Ralph Cifra from Quezon City, Manila, Philippines. Comment naman kayo mga momser para testing natin kung gumagana yung comment section. Okay lang ba yung video tsaka audio? Uy, Mark Shinoda, yun pa. Yan, from Paranaque, bossing, watching sa FB live mo. Thank you, sir. Yan. Yan, sunod-sunod na tayo. Sana may mga, alam ko, nare-reach din natin yung mga international mga viewers natin, yung mga followers natin. Thank you very much sa mga supporters natin and sa mga clients natin. Rectang dry brush ka lang, sir. Rodolfo Vera, Mark Shinoda says, from Paranaque, bossing, watching FB live mo. Rodolfo Vera Cruz, rectang dry brush ka lang, sir. Hindi, sir, nag-apply ako ng primer na flat clear. Okay, ito yung mga acrylic paints ko mga ma'am, sir. Okay. Hero Paints. Thank you very much, Hero Paints. Ayan, ito yung ginagamit ko ngayon. Gray tsaka black. Para lang magkaroon ng ito dry brushing technique lang yung ginagamit ko. Para lang magkaroon ng, teka, lalapit ko, zoom in ko pa. Yan. Yan, mas kita.
Kasi ito yung ano, ganyan yung texture niya ng figure. Super flat black lang. So hindi nakikita yung mga veins. So gusto ko sana makita yung mga iba pa niyang texture. Ayan, makikita natin yan by applying yung dry brushing. Kasi yung dry brushing, ang natatamaan lang niya mga areas, yung mga areas na nakaangat. So kung magaan lang yung brush control, hindi na madadaanan yung mga deep areas. Ayan, mas kita yung ginagawa natin. Okay lang ba yung zoom in na ganyan? O mas gusto nyo mas zoom out? Uy! Sir JVAC of Whale FX. Ayan, kung gusto nyo magpalagay ng mga LED mods sa mga action figures, ayan, contact nyo si Whale FX. Whale FX sa Facebook. Ganda ng mga LED mods na ginagawa ni Sir. Ayan, kaya niyang lagyan ng mga LED yung yung mga Iron Man natin eh. Basta merong basta workable, merong mga LED slots. Ayan, kayang-kaya ni Sir. Sa bagay, kasi flat black lang ang usual ng mga Venom figs. Need nga yan, Sir, para lumabas yung texture. Sir, konti lang. Kasi si client natin, kung ako masusunod dito, gagawin ko talaga color blue. Color blue talaga yung pang dry brush ko. Pero ang preferred ni client yung mas accurate dun sa comic books. Yung King in Black. Yun ang gusto niya. Adrian Villasantos, water-based. Yes, water-based acrylic paints. Water-based acrylic primer matte gray. Ito yung ginagamit ko ngayon. Saka ito, water-based primer na black. Kung gusto niyo mag-start ng toy customization journey, konti lang yung mga materials na pwedeng gamitin talaga. Makapag-start na kayo. So kailangan niyo lang ng primer, kailangan nyo ng pintura, kailangan nyo ng figure. So pangatlo yung figure, pang-apat brushes, pang-lima tubig, pang-anim container, pang-pito top coat, tapos color palette. Walo lang. Yan, pwede na kayo mag-start kung gusto niyo mag-customize. Anong ginagamit mong paint, sir? Yung ginagamit kong acrylic humahawa pag nagpatong ng galing sa brush. Okay. Try mo muna, sir, yung gamit ko acrylic paint humahawa pag nagpatong ng galing sa brush. What do you mean, sir? Paki-explain din. Rodolfo Veracruz, usually sa figures, anong pinaka-primer mo dyan, sir? Anong tatak ng Hero Paints din? Hindi ako nagpa-primer ng Hero Paints. Ang primer ko dyan, sir, Bosny. Ito yung ginagamit kong primer, sir, Bosny Flat Clear. Para dito sa figure na to, Bosny Flat Clear. Okay, tapos tubig. Yun na.
Lakas ng ulan ngayon. Zert 2K acrylic. Oo, sir, iba-iba talaga yung mga properties ng paints eh. Hindi ko masasagot lahat yung mga pwede niyang kalabasan. Pwede niyang mga resulta. Kaya, ang mas maganda dyan, sir, lagi natin ite-test lahat. Testing talaga, test lahat bago i-apply dito sa sa figures natin. So ayan, nakapag-apply na tayo ng So ito, nakapag-apply na tayo ng gray over the body. So mas kita na yung textures niya. May mga veins pa pala siyang mga maliliit, mga fine. So proceed na tayo din sa glow. Ayan, nagre-record din kasi ako dito sa kabila para sa YouTube channel natin. Kaya meron tayong separate na feed. Okay, Zert 2K acrylic. Teka, medyo zoom out ko para kita niyo yung galaw ng kamay ko din. Hindi lang yung figure. Okay, so dito. Ayan, okay ba yung angle na yan? Ayan, mas ganito. Okay, ayan, sakto. Okay lang ba yung audio tsaka video? Hindi siya choppy. Okay, orange muna. Tagal. 31. Nice. Thank you. Okay, so gagawin natin orange dito. Orange. Yan. Ano tayo? Glow tayo. Glow. Yung pwedeng pang dry brush dito Pero pipili lang ako ng brush Ito siguro mas fine. Okay, sige. Romel Bagaes, may repaint services usually cost 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 pesos. 100 USD hanggang 300 USD. Oh, Daniel Alpizar, greetings from Costa Rica. How are you, bro? Greetings from Manila, Philippines. Okay, game. Apply na natin. Start tayo sa likod. Okay, apply na natin yung orange na glow. Dito. Dry brushing muna, dry brushing. Okay lang mag-extend. Teka lang pinapakita ko lang dito sa YouTube natin yung screen. YouTube screen muna tayo. YouTube screen yan. Okay. Tapos, pwede na tayo mag seller screen. Sa painting process natin. Okay. Sabi ni EJ Ayos. Boss, hello. How are you, bro? Gagawin na natin yung glow nito So hopefully magawa natin yung orange glow. Okay lang mag-extend yan. Walang problema, mag-extend talaga yan. Hindi tayo nag-worry about the details. Teka, zoom in ko. Yan.
Paano mo ginawa yung sa lines bossing ng logo? Spider-Man straight na straight yung mga lines. Sabi ni Daniel Alpizar, all good brother. Daniel Alpizar says, all good brother, your work is great. I saw you recently. Thank you very much, bro. Thank you for your kind words. I really appreciate it. Charlton Espeleta says, paano mo ginawa yung sa lines? Ah, hindi sir. Ano to? Default ito na Marvel Legends. Hindi ko ni-repaint yan. So, ang ginawa ko lang dyan, flat clear. Default yan. Hindi ko pa pinapatungan yan. Kaya, sobrang straight ng lines. Factory yan. Boss po, shoutout. GF ko, Riz. Her. Shout out to EJ and his girlfriend. How are you? Medyo maulan lang today, no? 1:03 na. Amazing work. Thank you very much. So live tayo ngayon. So yan, nasa harap na tayo. Yan, don't be afraid sa ay natatakpan pala ng text. Yan. So dry brushing yung ginagawa natin dito, mga mama sir. Okay? Daniel Alpizar says, your work is great as I recently Venom Despicable Me. I recently made one about 43 cm. Wow, thank you bro. Yeah, send your works via DM. Alright, let's make this logo glow. Alright, almost done with orange. Okay, so stretch lang natin dito. Okay lang mag-extend yun sa block. Yun yung magkikreate ng yun yung magkikreate ng glow effect eh. Yung mga extensions. Okay. So yan na. Paint stripper wala kasi rin. Hindi ako nag-strip ng paint eh. Pati sa mata gawin na natin. Looking good, bro. Keep it. Oh, hey, what's up, bro? Steve. I hope you're enjoying the Deadpools, bro.
Thank you very much for your support. Okay, one more. Hinahin na natin tong mga kailangan lagyan ng glue para isang lagayan na lang ng glue effect. Hell yeah, I am. I will have pics soon for you too. Just waiting for this X-Men display case for the X-Men Deadpool. Alright, bro. Really excited for that. Thank you very much. Please send the photos soon, bro. Whenever you can. Whenever you can. Really excited for that. Daniel Alpizar says, are you going to upload this? Are you going to upload this live to finish watching it later? I have to go. Alright, bro. Take care, bro. Yes, I will upload this on YouTube. So, yun yung nagkikreate ng glow effect yung mga extension sa surfaces. Hindi naman kailangan. Any tips on how to combine colors, like how to darker or lighten one? EJ, usually pag nag-apply ako ng mga colors, pwede mong gawin, kunwari ito na orange. If you are going to do lighter, pwede ka mag-apply ng warm yellow or direct white. Gusto mas darker, pwede ito, black or something purple o kaya red. Usually color wheel, pwede mong gawing reference din. Ito yung extension sa eyes. Gumawa lang ako ng additional na accessory. Oh, Daniel Alpazar, excellent, thank you. And as we say in Costa Rica, pura vida. Pura vida, bro. Pura vida. Larion Salas Lucio, your paint jobs are awesome. Greetings from Mexico. Thank you very much, Larion. Salas Lucio. Thank you very much. I have to say this in Mexico. Google Translate. Thank you very much. Alright, let's do this. Let's do all oranges first. Okay? Let's make it fast. Thank you, sir. Greetings from New York. Wow. Alright. Where are you from, bro, EJ? Saan mga location yung mga ma'am, sir?
I'm Ralph Cifra from Quezon City, Manila, Philippines. I hope you're having a great time. It's really rainy here in Manila. Christmas is coming very, very soon. So Merry Christmas to all of you guys. We need to lay down the oranges first. All orange. Pati dito sa kamay. Okay. Okay. Tapos, dry brush ulit. Okay. Dry brush. Santa Mesa. Ah, nice. Okay, after that, ito naman. Medyo maraming orange gagamitin natin dito. Kailangan natin na mas malaking brush. Sira na kasi yung dispenser nitong ano eh. Sa Hero eh. Wala nga. Meron pa pala dito sa kamay. Tatanggalin ko muna to para mas madali natin mapinturahan. Yeah, meron ba kayong questions about toy customizations? Anything about toy customizations? Visual arts, logo design, website design, how to get clients, how to build a community, how to build a following, YouTube channels, Facebook, TikTok, tactics, yan. How to grow a YouTube channel, yan, ganyan. Minsan ginagawa ko rin to para mas matuyo yung brush. Tinatapat ko sa hair dryer. Okay. Yan, tuyo na lahat. Okay. Okay, next step. Medyo malaki. Lahat yan, sir, order sa'yo. Yes, client work. Pero meron akong dalawang Grim Knight na extra. Usually, may sinasabay ko na rin yung mga gusto kong gawin na mga customs. Pero akong Skeletor na gagawin dito. Skelegod pala. So,
So, ito na yung status ng ating action figure. So, ito na yung chest. Tapos, ito na yung sa likod. And then, start naman tayo dito. So, base coat lang natin to. Orange glow. So, base coat. So, yung brush na ginagamit ko medyo worn out na kasi kailangan natin pumasok dun sa mga recessed na areas. Ayan. So, yun. YouTube screen muna ginawa ko. Tapos, proceed na tayo dito sa kabilang screen. Ayan. Medyo matubig yung ginagawa ko munang application para makapag-apply tayo ng mas flowy or mas nagpe-penetrate na paint combination, paint na consistency, mas malabnaw. Kasi pag malapot, pag too thick, sobrang hirap mag-penetrate dun sa sa material. EJ says, sa glue gun lang gawa yung mga veins. Oh, yes sir, glue gun. Tapos ito, meron akong ano dito, malaking wire eh. Parang ganito. Nasaan ba yung wire ko dito? Ito. Kasi yung scratch build to itong axe. Kasi yung axe na ginawa ko, made siya from, so ito barbecue stick na merong coil, naka-coil na wire para mas matibay, hindi siya mabali. And then thermoplastic beads. Yung thermoplastic beads na gano yan, available yan sa Shopee. Para siyang moldable plastic. Kapag ininit nyo or nilagyan nyo ng mainit na tubig, very moldable siya. Pero kapag natuyo na or nag-cure na, malamig na siya, very rigid naman. So, makakagawa kayo ng mga custom na accessories, scratch building, yan. Pero yung mga ginagawa ko, hindi siya super clean build. So, meron talaga siyang degree of weathering o kaya organic na property. Kasi hindi ako gumagawa ng super clean ng mga paint jobs. Mas gusto ko yung mas preferred ko yung mas weathered. Teka, lalapag ko Hindi ko na ma-zoom in Yan. Ito talaga yung pinakamatagal na step yung base coat ng glow. And after nito mas mabilis na yung proseso natin. So base coat yung ginagawa natin dito, tapos puro dry brush na lang gagawin natin after. So mas maganda kung ang primer natin o yung primer natin dito white kasi mas vibrant siya. Charlton Espoleta says, ano nga sequence ng painting method mo, boss? Prime muna, gamit flat clear, then dry brush, then detailing. Yes. So yung concept lagi sa recommended lang to Ito yung ginagawa kong proseso. Primer, kahit anong primer yan, flat black, primer gray, white. Yan. So primer muna para kumapit yung pintura na papahid natin. So primer yung pinakauna. Tapos, paints, lay down your paints, kahit anong proseso yan, kahit base coat, dry brushing, layering, kahit ilang layers patong nyo dyan. Kung satisfied na kayo, tapos na, nag-cure na lahat, then apply na kayo ng top coat. That's it. Done na. Ano yung name ulit plastic sa Shopee? Thermoplastic beads. Try nyo search yun. Ganda na mga ma'am sir. Ganda ng material na yun. Ayan.
So, ganito yung ating base coat. Ayan. So, orange na siya. Yan talaga pinakamatagal eh. Yan, tingnan nyo na lang kung may mga na-miss tayo. Teka. Ito, na-miss natin. So, dapat covered talaga siya. Lahat orange. Okay. So, ang technique na gagawin natin dito, flat muna, base coat, tapos yellow dito, yan, yellow dito sa may gitna. Hindi natin tatabunan lahat yan, yellow, para mukha siyang mag-glow, glow effect ng gagawin natin. So ito yung pinaka dark na color, tapos palight na tayo ng palight. Sa mga fine lines na detailing, boss, paintbrush pa din. Oh sir, lahat paintbrush. Ito yung pinaka manipis na brush ko. Ayan. Okay, game next. Ano ba yung next natin? Warm yellow. Ayan, warm yellow tayo. So okay lang din na nagkakaroon tayo ng break. Ito nakapagpahinga, nagku-clear siya. So babalik na ngayon tayo dito sa body. Nag-clear naman siya eh. Teka, balikan natin to Okay. Hindi naman kailangan super fine lahat. Okay lang mag-extend. Okay. Next na gagawin natin, ito na, warm yellow. Medyo mahirap labas yung warm yellow. Teka. Okay, next na step na gagamitin natin, next na paint na gagamitin natin yung Hero Paints warm yellow naman. Ayan, mas careful tayo sa pag-apply ng warm yellow kasi kailangan lang natin siya i-apply doon sa loob ng orange na areas. Hindi tayo mag-extend. Okay, so yun, tutorial ulit sa YouTube. So ang gagawin lang natin, i-apply lang natin yung yellow dito sa may gitna. Hindi tayo mag-extend dito sa logo itself. Okay? EJ, pag nilagay sa mainit na tubig, sir, moldable na siya, tama? Gaano katagal bago mag-cure? Need po ba i-mold agad kasi mabilis matuyo? Oh sir, medyo kailangan mong bilisan dun sa kailangan may sense of urgency din dun sa material, dun paano ka mag-work. Sa akin, ano siya, okay siya. Mas komportable ako sa mabilis na proseso. Kaya nag-work din sa akin. Ngayon, kung gusto mo medyo workable siya in a few hours, hindi yan yung material for you. Kailangan mo siguro ng clay na pwedeng siyang i-bake. Pero ayoko na nagbe-bake eh. Hindi ko preferred yun. Okay, next. Ito. Let's do smaller brush. Teka lang ito siguro. Kailangan ko lang humanap ng brush. Okay, maybe this one. Okay, testingin lang natin muna sa likod. Okay, let's test it first dito sa likod. Okay, nice. Yun lang. Well, pwede rin naman pala siya mag-extend kahit pa paano. Yan, so ang ina-apply na natin ngayon yung yellow.
pwede pa rin siya mag-extend. Wala namang halos ganun pa rin. Para siyang, so ang technique na gagawin natin, mas palight siya ng palight yung application. Light from the darkest color to the lightest color that we can apply. Yan. Dito dry brushing na halos to. Halo siya, base coat at saka dry brushing. Dry brushing kapag naubos na yung paint. Pwede pa rin siya mag-extend. Wala namang problema pala. Kasi yung yellow medyo naman yun, translucent in nature. Yung mismong pigment niya translucent. Kaya once na in-apply nyo, hindi naman siya opaque na opaque, unlike dun sa ibang kulay na talagang mga purples, mga blues, translucent talaga yun eh. Ay opaque talaga yun eh. Once na in-apply mo, sobrang dark na kaagad eh. Ito yung yellow, property niya talaga sa pigment, malabnaw. So translucent. Kahit sa ang paint na nagamit ko, kahit walang water, hindi siya 100%. So kailangan mo pa na ilang coats para maka-apply ka ng yellow talaga. Ng opaque na yellow 100%. So, okay, ang lightest natin dito, no? Okay. So, I think, okay na to. Alright. Goods tayo dyan. Kamay. Hindi natin kukoberan lahat para meron pa ring natitirang orange kasi yun yung magbibigay ng glow effect. Hindi tayo mag-extend dito sa kamay na to para sa body pwede. Para umilaw yan boss, gamit mo red tapos orange na yellow. Hindi na ako gumamit ng red sir, orange na. Pero pwede kang gumamit ng red kung gusto mo mas deep pa yung effect niya. Ganda rin yun. Tapos lighter ng palight yung colors na ginagamit natin or ina-apply. Okay, nice. Tapos na tayo sa eyes. Ito pa. Eye effect to eh. Eye laser effect to eh. Teka. Siguro mas maganda kung Sir, anong technique gamit niyo po sa priming? May nakita po kung Zenithal priming. Not sure if ganun gamit yun. Hindi. Hindi ko sure kung Zenithal is a brand. Basta ang ginagamit ko yung
straight up sa sa spray can. Spray can primers. Yun yung yun yung ginagamit ko ngayon, sir. It's either Bosny flat black, flat clear, white, and primer gray. Yun lang, sir. Yun yung ginagawa ko. Para sa akin, mas matibay yung kapit ng primer ng Bosny. Tibay talaga. Tsaka saves me more time sa pagpa-prime kasi hindi ko na siya kailangang i-apply via paintbrush. Okay. Next. Dito. Ito yung gagamitin natin. Malaki. Hindi safe mag-prime sa loob ng bahay. Pag gamit yung yung spray cans. Dapat sa labas, full ventilation. Start tayo dito. Okay, bilis lang to. Bilisan ko na kasi 1:30 na. Kailangan ko na rin magpahinga in a while. Okay, puro layers lang gagamitin natin dito. So, ayan, makapag-apply na tayong yellow. Next, lemon yellow naman. Siguro mas madali kung ito na lang de-demo ko, no? Ito na lang, axe na lang muna tayo. What figures is this is Marvel Legends, bro. Yes. Change color, yes. Tubig lang gamit ko, sir, ito. Tubig. Yan, tubig. Very simple. Tubig, hugas. Diba? Hugas. Tapos meron akong basahan. Diba? Yan. That's it. Tapos repeat. Rinse, repeat. That's it. Pwede ka na mag-apply ng next na color. Okay, next. Siguro dito muna tayo, no? Para mas makita natin nag-glow yung axe. Okay. So, next. White, mid white and orange. So, mas marami na tayong white. Okay. Apply na natin yan dito sa next mag-apply na tayo ng white na color sa middle ng mga areas. Okay? Something here, here. Para siyang from the darkest, mag-apply tayo ng light colors. So yan.
Nakikita nyo ba? Okay. Hindi nakikita. Focus, nawawala. Out of focus eh. Yan nangyari. Zoom out ko na lang. Yan. Tapos puro white na to mga ma'am sir, para pwede rin tayo mag-glaze ng yellow, pero tingin ko white na to eh. Ultra white na. Pwede rin glaze ng lemon yellow maya maya, o kaya fluorescent na orange. Tingnan natin kung ano yung fluorescent orange. Baka mas ano yun, mas vibrant yun. Next layer naman, nag-apply na rin ako ng white dito sa mga middle part ng areas. Middle part ng blades, para kunwari yung glow, yung source ng glow nandun sa gitna. Pwede naman tayo mag-extend na onte. Pero ito yung pinaka part na kukulayan natin. So ito, nakagitna. Okay. And then after this, try natin to, fluorescent orange. Ooh, grabe. Para sa glaze. Try natin to, fluorescent orange. Grabe to. Ganda. Ganda ng fluorescent orange ah. Ito talaga nagpapaglow. Fluorescent orange. Grabe ang ganda ng fluorescent orange from Hero Paints. Grabe, solid. Yan talaga yung magpapaglow ng ng Axe.
Sobrang vibrant. Kahit dry brush pa yun. Ganda ng fluorescent line ng Hero Paints. Vibrant eh. Oh. Maganda rin siguro yung yellow nito. Gamitin din natin. Grabe yung orange. Tapos gagamitin natin yung yellow sa gitna. Fluorescent yellow. Okay. Kung magamit ka din ba, boss, ng marker para sa fine lines? Yes, sir. Ito yung markers na ginagamit ko. Pilot Twin Marker. Ang ganda nito. Teka lang tayo. Okay, gamit din tayo nito, fluorescent yellow. Ang ganda ng ang ganda ng line ng fluorescent ng Hero Paints. Grabe. Yan, pwede nyo po spread sa gilid lang. And para magkaroon lang ng additional hue, hindi lang siya white saka orange. Ito. So mas vibrant tong mas vibrant tong mga fluorescents nila kaysa dun sa mga normal na paints. Walang metallic yung pilot. Try mo, sir. Try mo maghanap. Hindi ko alam kung meron metallic. Pero yun ang ginagamit ko. Okay, so ito na. Alas ganyan na yung magiging itsura niya. Something like that. Fluorescent white. Pwede kaya yun, fluorescent white. Pero ang angas nung angas nung orange Ganda ng paint na to, yung orange na fluorescent. Panalo. Okay, so that's it. Yun yung glow effect na gagawin natin. Actually, natapos na natin dito. So, medyo kailangan ko na rin mag-out. Alas 2 na rin So, tutuloy ko na lang ito bukas. Okay, so yun. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!